next year. Ano ba to? Ay, nako talaga, buhay-buhay. Sandali lamang at meron tayong flash report. Ano ang ating flash report? Flash report. Flash report. Biyahe ng mga bus sa BF City Marikina. Bayani Fernando Central Terminal sa Marikina tuloy. Kaya sinuspindi ni Mayor Marcy Teodoro ang operasyon ng terminal. Ito yung bus terminal kung saan nasunog. May sumabog pong bus, mahabigan. Yung truck na may lamang paputok. Alamin nga natin, wing van na may kargang paputok. Saan ba galing yung paputok? Galing ba kina Governor Fernando sa Bulacan? Alamin natin ang report muna kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay, tuloy ang biyahe ng mga provincial bus dito sa BF City Terminal sa Marikina. Sa kabila ng suspensyong itinataw ni Mayor Marcy Teodoro sa operasyon ito, gaya ng nakikita natin sa ating ipinasang mga video dyan sa RHTV, sarado yung main gate ng terminal pero bukas naman, Lakay, yung passengers lounge. Para sa mga pasaherong may advance tickets o booking, ayong araw, ayon kay Roger Millares, booking outlet staff ng Southern View Bus, walang abiso sa suspensyon ng kanilang biyahe ngayong holiday season. Matapos ang sunog sa terminal sa Makalawa, bukod sa Southern View, may biyaheng Iloilo. Tuloy rin ang biyahe maging na ibang mga bus na tumatakbo hanggang Bicol, Mindoro at Visayas. Sa kabilangan ng order na ito ni Mayor Marcy, agad nating nilinaw, Lakay, kay Mayor Teodoro ito sapagkat batay sa kanyang pagkumpirma kahapon, isuspended ang operasyon ng terminal habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sunog. Ang kanyang sagot sa ating, Lakay, ngayon lamang sa isang text message. Ano sabi? Kasama daw dapat ang biyahe, ang mga bus suspended. Pending the result of investigation. Ibig sabihin, wala rin dapat biyahe ng bus ngayong araw. Ang atin namang tanongin ng mga bantay rito, tumanggi sila na magbigay ng pahayag at hihintay na lamang daw nila ang kanilang mga bossing na magbigay ng official statement. Patuloy sa pagdating ng mga pasahero sakay ng taxi, mga motorcycle taxi yung iba, at malaya nakapapasok sa mga hintayin ng biyahe habang bukas din yung mga stall ng paninda sa loob ng terminal na dapat suspended ang operasyon. Linggo ng umaga, 2 patay habang hindi bababa sa 5 sugatan matapos ang sunog na sinasabing nagmula nga sa ilegal na paputok na karga ng isang wing van, isa sa 3 nasunog na sasakyan. Hindi pa rin matukoy, Lakay, kung sinong may-ari at kung paano nakapasok dito sa terminal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Edniel, ito Lakay, bang BF City Terminal, ito ba yung nasa Riverbanks, yung katapat ng SM Marikina? Tama ka dyan, Lakay. Ito yung terminal na katabi ng bagsakan ng mga produkto at mga pagkain. Pero sa kabila ng pagiging bagsakan ito, ay pala isipan sa LGU kung bakit nakapasok sa loob yung mga illegal na paputok na ipinark at nagbisto lang nagpahinga. Yung driver at pahinante ng truck na sila rin ang nadamay at namatay doon sa pagsabog dito sa nasabing terminal na ito, Lakay Deo. Okay, kung nag-ooperate, di isa lang remedyo niyan. Puntahan ni Mayor Marcy, ha? Tama, Mayor. Diba? Mayor Deo. Papapuntahan daw ng alkalde. Ang sabi sa atin, ay papapuntahan niya ito ngayong araw din na ito. Kaya lang, ang tanong natin, ang susunod na tanong, Lakay, paano naman yung mga may advance booking at pauwi ngayong holiday season? Naku, yun hindi lang. Ba talaga sila, hindi ba talaga sila nabibigyan ng chance na makita kanilang mga pamilya o hometown ngayong isang linggo na lang at wala nang isang linggo at magpapasko na. Yung mga nakita natin dito kanina ay sila yung mga may ticket na. Di pumunta doon sa pumunta sa ibang bus terminal sa Partas. Ayan, Philippine Rabbit. Ayan, meron ba akong Philippine Rabbit? yan ang isa, Lakay, sa mga solusyon kapag ang dayahe mo yung bus mo, yung bus line mo ay mayroon ding ibang terminal. Pwede kang magpalipat siguro ng terminal, At ang aalamin pa natin mamaya kapag nakumpirma ng mga tauhan ni Mayor Marcy na papapuntay niya raw dito. Kung buwabiyahe pa rin itong mga bus, bagay na nakikita na nga natin ngayon, ay yun ang susunod na tanong. Paano yung mga pasahero na uuwi ngayong holiday season? Okay nga, Rod. Maraming salamat, Lakay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Leisure H dito, Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa BF City Terminal. Bayani Fernando Central Terminal. Ayan. Hindi na Bayani Bayan. Ayan, BF City. Babalikan po natin ilang pang mga report. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Miss Let, ha? Di ba nagkaupusan ng puto bongbong dyan sa Malacanang kagabi, ha? Hanggang kailan ba yan? Masarap ba yung puto bongbong? Sino ba ang supplier niyan? Sana samahan ng empanada yan, Apo Presidente, ha? Ayan. Ay, Apo, ay, kasaritam ni Manang mo kunday kasinsin mo, Apo. Ay, anya matan. Aga-apa kayo matan, Apo. Nakababain. Manong Lucas, ayan, Apo. Agpating nga kayo, Apo. Ayan, napakialaman nyo yan. Dito na tayo sa mga good news, mga kuyang, mga misis, at sa mga mahilig magkape, ha? Yung mga coffee lovers tulad natin. Alam nyo ba na may twin pack na ang James 3+1 Coffee Mix? Diba, Ninong Jimmy Serato? Kumusta ka na, ha? Ito ay may plus ingredient na Korean na ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Anong sa'yo? Ang James 3-in-1 Coffee Mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Doktora Isa Suntay. Ay, Doktora, kumusta na, ha? Kaya naman napakasarap magkape, lalo na kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, o di ba? Ano pang hinihintay po ninyo? Mag James 3+1 Coffee Mix ka na. James 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Oras Chief Justice Alexander Jess Mundo, ICJ, good morning. Merry Christmas. Oras ganap ng alas 8:22. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Ganyan yata kakalma, kakul ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang dami ng Marisol. Ayan, kasama na si Senate President Mig Subiri na ideklarang persona non grata itong Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Zilian. Abay, sabi ng Pangulo, chill-chill lang, cool lang, makalma lang. Ayan. Ayusin daw po ng, ano yan, ha? Mapayapang paraan yan. Ayan. Kaya lang, Apo Presidente, ha? Yung sobrang mabait din, mahirap. Pinagsasamantalahan kayo, pinapaikot po kayo. Damdamin Bayan. Sandali lamang sa ating mga reports. Nako, eto, ha? Oye, LTFRB Chairman Guadis, ha? At Secretary Jimmy Bautista ng DOTR. Abay, ano po ang plano niyo kung mawalan po ng hanap buhay itong 50,000 jeepney drivers dito lamang sa Metro Manila, ha? Dahil ayaw nila yung ipinagtutulok ninyong ano ba yan? Franchise consolidation, ha? Abay, anong gagawin ninyo, ha? Abay, grabe, ano, ha? Ewan nga ba kung sinong may pakanan nitong franchise consolidation na yan. Merong nakialam kasi dyan, ha? Ayos na nga, ang problema lang natin yung PUV modernization. Pahig na ang mga jeepney drivers. Ayan itong si Guadis. Ba't pa kasi binalik yan? Di ba tinanggal na yan? Abay, binalik pa. Ayan, ginugulo tuloy. Ayan, kaya yung protesta po ng mga jeepney drivers mukhang aabot pa hanggang December 29. Ayan, dapat isipin niyo rin po kasi ang kalagayan ng mga maliliit, ha?
mga jeepney drivers natin, hindi yung gusto ninyo, yun na lamang ang ipinagsasaksakan ninyo. Damdamin Bayan. Di ba, Sister L? Or Sister L? Sa true ka dyan, Lakay. It's 8:28. Ba't ka nasasamid, Lady in Black? Wow. Nagbibinata kasi ako today. Ganun ba? Ayan. Binata. Para kang glow in the dark sa anong yan, ha? Talaga ba, Lakay? Oo, ayan. Para kang, ang tawag nito, para kang, Kaya mo yan, Lakay. para kang ikinula ng champion, Talaga ba? detergent product. Bumuti ng todo. Pero good morning muna, Lakay. At Good morning, Sister L. Yes, good morning din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Ay, talaga, ha? At siyempre po mahabigan, yung mga kapatid natin, mga taxi driver, ha? Wag namang masyadong isnabero, wag po kayong mamimili naman ng pasahero, ha? Yes, at wag din lang kayong nangungontrata palagi. Oo, diskartehin nyo na lang. Ayan, wag kayong mamimili na ipalagay, isipin nyo lang na ang inyong pasahero ay pamilya ninyo, di ba? Yes, paano kung misis nyo rin o kaya anak ninyo ay ganyanin din. Di ba? Masakit. Ayan. Tsaka kahit laging tatandaan ang nanlalamang sa kapwa ay hindi pinagpapala ni Lord John. Ayan, kaya lang sino ito? Gusto ko ito, ha? Abay, meron palang Santa Claus sa EDSA. Sino siya? Si Ninong Sherwin Alfaro ba ito, ha? Abay, matataas opisyalis ng MMDA nagsilbing Santa Claus sa kahabaan ng EDSA. Aba, ay, wow. Baka lalo magka-traffic dyan, ha? Pero Chairman Don Artes, ano ba? Lakay, namigay ba o nag-costume lang? Walang kwenta kung walang pinamimigay. Walang aginaldo yan, ha? Kung nag-costume lang, wala, okay lang. Ayan. Pero mas maganda sana kung may regalo. May regalo. Gift giving. Alam niya, Terapon mula kay Val Gonzales. Ayan, sino ba ang mga nag-aala Santa Claus dyan? May mga regalo ba sila dyan? O costume lang, ha? Aris number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, imbis na iwasan ay pinilahan ng mga motorcycle riders ang mga tauhan at opisyales ng Metropolitan Manila Development Authority. May niaabot Oo. Sila yung mga nagsilbing mga Santa MMDA dito sa kahabaan ng EDSA Northbound, dito sa Cubao, Quezon City, particular na doon sa harapan ng terminal ng mga bus dito sa EDSA Cubao, Quezon City. Pinangunahan Mayor. Yan, nakikita mo, Mayor. Sino to? Sino mo official yan? Di ko makita si Chairman Don Artes. Andyan ba? Ayan, si Santa Chairman Attorney Romando Artes. Asan siya? Santa Angelo. Si Santa Angel. Si MMD Assistant General Manager David Angelo Vargas. At MMDA Operations Head Gabriel Go. Ito yung mga nagsilbing mga Santa Claus na nakasuot pa, Mayor, ng Santa hat habang namimigay ng regalo doon sa mga riders. Supot-supot, Mayor, ng groceries. Ano ba laman yan? Ano laman nung pinamigay ni Chairman, ni Santa Claus Artes? Mga dilata, Mayor. Mga dilata, merong pang Noche Buena. Ba? Yung pinamimigay. Okay. Kaya kanina, Mayor, yung isa doon sa rider, itong si Noel Taiko, galing ng Caloocan, nagatid ng misis, pero papunta na siya ng Trinoma, bumibiyahe siya pa northbound ng EDSA. Hinarang siya, natakot, Mayor, dahil akala niya, meron siyang violations. Pero bibigyan pala siya ng regalo. Bibigyan pala ng regalo. Okay yan, Kaya lahat yung mga yung mga hinuli, Mayor, yung mga binigyan, pinara, nagugulat nung una, umiiwas pa sila, pero dahil nako-corner na sila, kaya ayan, binibigyan ng regalo, nagugulat sila. Meron pa, Mayor, nakasandals lang, bawal mag-motorsiklo, nakasandals. Pinangaralan muna nitong sina Assistant General Manager
David Angelo Vargas at MMDA Operation Set Gabriel Go. Itong isang rider dahil nakachinelas, akala niya pinamili siya, Mayor, kung anong gugustuhin niya. Aba, kung ticket ba o yung grocery. Doon na napangiti yung isang rider at pinagbigyan. Pero yung iba, Mayor, dahil malawak din at marami din yung mga tao ng MMDA na nakakalat dito sa lugar na ito, ay natitikitan. Pero kasabay ng ticket ay binibigyan din ng grocery items. Ayun. Akala ko, di ba sinabi ni Chairman Artes, ayan, huhuliin ka namin, ha? Ayan, at bibigyan ka ng regalo at itong multa mo, pambibili ulit ng regalo next year. Baka katas ng multa yan yung pinambili ng panregalo ng MMDA, Val. Di kaya? May mga sponsor sila, Mayor. May mga sponsor. May sponsor. Particular na sponsor nila yung Joyride. Joyride. Kaya yung ipinamimigay dahil itong kaban ng EDSA, sari-saring yung mga delivery service ng iba't ibang mga TNBS, mga ride-hailing service, yun yung mga pinamimigyan. Pati tuloy yung mga pasahero, Mayor. Pasahero at maging yung mga nandito lamang sa mga terminal ng bus, nakinabang na rin at pumila doon sa sasakyan ng MMDA na naglalaman ng mga grocery items na ipinamimigay nitong sina Santa Romando, Santa Angel o Santa Angelo, si GG Assistant GM David Angelo Vargas at itong si Santa Gabriel. Ito naman yung operation head ng MMDA dito sa kapan ng EDSA na si Gabriel Go. Sa ngayon ay Val. Yes, Mayor. Bakit lang daw sa EDSA pumuntahin daw ng Roas Boulevard tsaka Espanya, Taft Avenue? Bakit unfair daw? Tuloy-tuloy daw ito, Mayor. Tuloy-tuloy. Hindi nila mapupuntahan lahat ng lugar. Pero kung saan yung may dala silang mga grocery items, swerte. At mayroon ng pang Noche Buena. Nakasya sa isang pamilya na mayroong 3 hanggang 5 miyembro. Dahil doon sa ipamimigay na pamasko nitong mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority. Yan yung sitwasyon, Mayor, dito sa lugar na ito. Ang maganda rito, Mayor, nagka-traffic lang bahagya, pero dahil dun sa dami ng bilang ng mga nakadeploy ngayon ng mga tauhan ng MMDA para ngayong Pasko at ang konsentrasyon ay nandito sa mga terminal ng bus. Kaya yung dating problema kapag ganitong Christmas rush, Mayor, ay hindi nararanasan dito sa magkabilang bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue sa bahagi ng EDSA. Mula rito sa EDSA Northbound, dito sa Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Sana all! Kailangan natin kahit na gimmick yan maganda po yan, nakatulong yan, ha? At saka Sister L, nakagaan ng kalooban, lalo ngayong Pasko, may mga malungkot, may depressed, katulad ni Ronaldo Valdez, di ba? Lakay na tinapos na lang yung buhay niya. Sabi nung anak ni si Jano may depression yung tatay at saka Alzheimer's pa pala. Nakakalungkot naman Lakay, pero cancer sa prostate. Sa edad niyang yun, Lakay, kinakaya niya pang gumawa ng mga teleserye, di ba? Sayang ha? Pero paalala po ng Memo Plus Gold, makuya mga misis. Ayan, sabi ni Labor Secretary Benny Laguesma, ay ninong secretary, ha? Sa December 26 pala, Sister L, although ito isang dineclare na holiday ng Malacanang ng Pangulong Marcos, may clarification si Secretary Benny, ha? Ikaw din, Sister L, ha? Lakay, anong sabi niya? Baka iwanan mo ko rito, ha? Baka uwi ka ng Bicol, ha? Ayan. No work, no pay sa December 26, Sister L. No work, no pay. Ayan. Yan po ang paglilinaw ni Secretary Benny Laguesma, ha? At ayan po ay palala din ng Memo Plus Gold sa mga nagiging malilimutin. Kalimutan na ang lahat.
Wag lang ang 13-month pay at bonus na ating mga empleyado. Ayan, mga kuya, mga bossing. Abay, mga misis, yung ating mga maid of honor, ha? Entitled din po sila ng 13-month pay. Ayan, sabi ng iba, Metro Manila lang yan. Hindi po, nationwide po yan, mga misis. Nasa labor code. Nasa batas po yan, ha? Once a year lang naman pagbigyo na si Inday, ha? Sabihin mo, kasi tamad-tamad to. Hindi naman siguro. Baka sumipag, misis, pagkabigyan mo ng 13-month Oo nga, pay malay yan. mo ma-motivate. Minsan kasi Oo. kailangan natin ng motivation. Oo, kasi pagka di binigyan ng 13-month pay, lalong tatama rin. Ang tamlay ng buhay niyan. Wala man lang akong maipadala sa probinsya. Ayan. Ayan. So, paalala po ng Memo Plus Gold. Huwag kakalimutan ang bonus at 13-month pay. At yung mga lolo at lola na medyo malilimutin na, ayan, di na alam kung sino ang bibigyan ng regalo, mga apo, mga inaanak. Abay, kailangan nyo na po ng Memo Plus Gold, di ba? Ninong Boy Benesa? Alam nyo naman, ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri. At napagtibay na sa clinical studies, ito ay nakatulong para pagbutihin nating memorya at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong focus at mentally alert ano man ating gawain, trabaho kay pag-aaral. Para always sharp, para mabilis ang isip, Mr. Cesar Lee. Ayan, kita mo si Mr. Cesar Lee, ha? Umiinom ng Memo Plus Gold, ha? Hindi nakakalimot. Hindi nakalimutan. Birthday niya ngayon. Ay, birthday niya ngayon ang ngayon? birthday niya talaga. Happy birthday, Boss Cesar. Kaya pala December may pakain 19. sa atin kahapon. Sabi Lakay, ko sa'yo, natikman ha? mo ba? Sarap-sarap, ha? Napakasarap nung paborito ko pa naman Ayan, yun. oo nga. Nasira sabi ang ko. diet ko, Lakay. Actually, uulitin daw eh. Ha? Ayan. Ay, galing ako dyan sa Toyota Alabang ganun kahapon ba? na. Nakita ko yung binabanggit mong big screen dun, ha? Kita mo na. Napanood mo yung... Shout out sa mga taga Toyota Alabang. Alam mo naman pagka-islat na natin umaga at saka hapon, ha? Nakamonitor sila sa showroom ng napagandang showroom ng Toyota Alabang. Merry Christmas, Ninong. Happy birthday, Mr. Cesar Lee at Mr. Michael is my guy. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. Sabi ni Ninong Professor, Dinote Professor Boy Benesa, Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby, Let. Nasaan ba si Let? Naiwan ba sa Japan si Let? Ha? Saan ba nagbakasyon ito, ha? Nag-New York na naman, ha? Ayan. Babalikan mo natin lang pang, eto nga pala, Sister L, ha? Yes, Lakay. Abay, naalala mo yung issue kay dating PNP Chief General Camilo Casculan? Alin doon? Abay, lumalalim, ha? Ayan, nagdududa yung kapatid ni dating delayed General Camilo Casculan na sinundo na po ni Lord Mahabigan. Abay, nagdududa yung kapatid na may foul play na nangyari dito kay pagkamatay ni General Casculan. Bakit, Lakay? Ano mayroon? At ang malupit dito, Sister L, ang itinuturong person of interest, ayun, minimester mo dyan, Lotto King. May tumama na ba sa Lotto? Ayan, wala pa. Ayan. Ang sabi, Sister L, ang lungkot naman nito, ha? Biglaan ng pagpanaw, Lakay, ni tapos, General Casculan. Tapos, crenimate ka agad, parang hindi na autopsy, ang sabi nung kapatid ni General Casculan na si Maita Maita, ha? Si Maita nga ba yun, ha? Ang sinasabing parang paniwala, may foul play. Yung alam ko na, Lakay, kung sino yung binabanggit, yung yung mismong Mrs. Oo, lupit naman. Sana hindi naman totoo yan. Damdamin grabe naman yung bayan. Oo. Kakayanin ba ni Mrs. na matigok yung mister, ha? Ayan, may away ba? Pero grabe kasi, Lakay, di ba may lung cancer siya? Oo, lung cancer. Oo. Nakakalungkot. Wala ba silang mga anak? Ano kaya sabi ng mga anak, ha? Diyos ko, ano ba naman to?
Parang ang hirap isipin. Ano? Damdaming bayan. Oras, Sister L. It's 8:43. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax. Pala Sister L, nasa teritoryo ng mga Palestinians. Oo. Paano yan? Lakay. Yung nga Oo. Kaya Papasko pa naman. Anday pa ng mga sa bagay suspended na yata yung mga biyahe dun ha. Yung mga pilgrims, ayan. Sandali lamang. Teka, batiin mo natin ito. Nakikinig sa atin si Attorney John at Jamil Jonko ng Antipolo City. Good morning. Merry Christmas, Attorney, ha? Attorney John, ayan, sabi niya kung kulang daw yung pinamigay ng regalo ni Chairman Don Artes ng MMDA, pwede rin lang dagdagan yan. Ayan, sasaman pa ng suman. Ayan, at saka kasoy. Ayun. Ay, sarap nun, Ewan ko lang kay Mr. Ruben Ong kung pwede rin magbigay ito. Kaya lang baka apektado ang kanilang business dahil kay fireworks, lakay. Dahil kay Secretary Benhar Abalos, ha? Oo. Ang KJ naman daw ni Secretary Abalos. Yung pagbabawal ng fireworks. Pero sandali lamang Mr. Ruben, ha? Kasi eto ang gayahin ninyo si Supremo, ha? Supremo, si Senator Lapid. Senator Lito Lapid, ha? Abay, namamahagi ng tupad. Talaga, ha? Talagang tinutupad mo talaga yung pangako ng Dole, ha? Talagang tupad na tupad. Abay, sabi ni ng kanyang inaanak na si Florante Rosales, abay, namigay daw sila ngayon ng tupad sa Morong Bataan ngayong umaga, ha? Abot 1 milyong piso ang ipamimigay ngayon ni Supremo. Kasama ni sa team ni Senator Lito Lapid, sina Ricky Ileto, Attorney Abel Manlake, Benji Navea, Florante Rosales. Ba't sinasapa ang pangalan nito? Erwin Agutayan, Benson Dalina at Mike Belen. Flor, Senator Lito, ha? Huwag mo naman kalimutan si Mayor Elmer Soria ng San Marcelino, Zambales, ha? Ayan, padala ka rin doon ng ayuda, ha? Aabangan ni Mr. Mayor Elmer Soria yan. At isama na rin si Mayor Romel Labasan ng Pinili, Ilocos Norte, ha? Sandali lamang at nasa ating linya si Mr. Ruben Ong, ang presidente ng Naputol? Naputol daw. Ba't naputukan? Hindi. Baka lakay mahina yata ang audio. Naka-Viber pala tayo. Mahina ang signal. Sige, sandali lamang, ha? Abay, sabi ni Het, ha? Baka daw matagdagan ng bonus at 13-month pay natin, ha? Take it away, Let. Oras, Sister L. It's 8:52. Number 1. Lower. Lower pa. Manila, number 1 ang DZRH. Good morning, Merry Christmas. Ang ninong ng Caloocan, Congressman Oka Malapitan. Balita na aking bubita Felix, ha? Abay, magiging Santa Claus daw si Kong Oka Malapitan dyan sa bagong baryo, ha? At bagong silang. Abay, sama mo ng paputok yan. Sama mo ng firecrackers mula kay Mr. Ruben Ong. Nasa ating linya mahabigan ang presidente ng Philippine Fireworks Association. Abay, alamin nga natin kung siyempre ano ang gagawin nila sa plano ni Secretary Benhar Abalos ng DILG, ha?
abay gusto ipagbawal nationwide ang mga firecrackers, Sister L, sa pagsalubong ng New Year. Mr. Ruben Ong, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang Deo, tsaka Sister L, at saka sa lahat ng nakikinig, good morning. Ayan, good Good morning morning, po. sir. Ayan, kumusta po Merry Christmas po. Ayan, and a Happy New Year. Kumusta po ang mga paputok natin, Mr. Ruben Happy Ong? holidays po. Ang galing na ang supply po this year compared sa last year, mas marami po ang supply. Mas marami ang supply ngayon. Ano ba ang mga magandang paputok natin? Meron bang Goodbye Bin Laden, Goodbye Philippines? Goodbye Philippines. Ano ba yung mga safe na mga firecrackers po na ginagawa ng Philippine Fireworks Association na Mr. Ong? Nandyan pa rin yung mga traditional na firecrackers at saka mga pailaw, mga fountains, luces, at saka yung mga aerial device. Nandyan naman po. Mas more on maraming mas bago sa mga pailaw kasi yung mga effects po. Mga pailaw. Pailaw. Judas Belt, meron pa ba? Meron pa rin pero pakunti na pakunti. Kasi nga po dahil sa EO28, mas na-dissuade po na gumamit ng mga firecracker or paputok ang mga civilians dahil it's very hard for them to use firecrackers or labintador. They have to go to a designated area. Ngayon, ang pailaw po sa Section 2 ng EO28, you can just use it outside your houses. So, actually, EO28 is persuading people to go to pyrotechnics or pailaw instead na gumamit ng mga paingay ng mga paputok at labintador. Sir, nabanggit niyo po na maganda ang supply ng ating fireworks. Pero kumusta naman po ang demand as of now? 6 days na lang po, Christmas na. Kumusta po yung demand sa market? Marami po ba ang bumibili? At kumusta po yung kitaan ng ating mga kasamahan sa industriya? Dahil last year was extreme shortage, that was sobra ang pagka-shortage last year in the last 31 years since 1992. Opo. Pinakamalala pong shortage yung last year. So ang nakikita po namin ngayon, Nobyembre pa lang po, marami na po bumili. Talaga? November pa lang pala, may mga bumibili na. Ayan, di ba delikadong... marami na pong bumili kasi natakot po sila mawawalan uli sila this year. So marami na po nakabili noong November pa lang. Di ba nakatakot i-imbak sa itago sa bahay yan, Mr. Ruben Ong, sir? Kasi safe naman po ba yan? Basta lahat po, ang pyrotechnics po kasi kahit anong pong gawin ninyo, kahit bilad nyo pa sa araw yan, hindi naman po yan. Kami po binibilad po ang aming mga pailaw, binibilad po namin sa araw yan para matuyo. So wala pong, hindi po katotohanan yan na sasabog po yan. Patay na pong tao sa mundo, hindi pa po puputok ang mga paputok at pailaw. Saan po ba safe itago ang mga binibiling firecrackers, Mr. Ong? Sa isang dry area lang, wag nilalagay sa mga kubeta dahil yung mga kubeta po medyo mahamog. So maa-affect po yung performance nung binili nilang firecrackers and pyrotechnics. Ganun pala yun. Iba yung iniisip natin na kailangan dito sa malamig. Kasi kung mainit, baka mag-spark yan. Hindi po pala ganun. Hindi po. Basta po lahat po ito may PS mark. Ibig sabihin po, alam natin na ang ginamit pong formulation yan ay tama dahil po pag PS mark po mga yan, makikita yun sa performance na maganda. At sa amin po, sa totoo lang, nilalagay po namin sa oven yung aming mga ginagawa. Nilalagay sa oven to test them at 120 degrees na hindi po kailangan sumindi. Ganun ba galing naman. May ganun pala. Katakot naman yun. Nalagay sa oven. Baka mamaya sumabog yan kasama LPG. Pwede pala. Hindi po. Kailangan po talaga makita po yung temperature stability. We plan to export our products by next year. So lahat po yan talaga nire-require ng mga government. Like we're planning to send it to the US. So requirement po mga ito sa US na may temperature stability po. Wow. Teka muna. Ang inyong grupo, Philippine Fireworks Association, nag-export po, Mr. Ong? Ng fireworks? Mga paputok? Nakapag-export na po kami dati, pero ano po siya,
yung kumpanya ko po nakapag-export pero buong show po as a show. Pero by yung next fireworks year, display na, yung it will be the na. first time na bali dito ginawa yung mga effects. Tapos sinend namin sa ibang bansa pagkatapos doon po namin sinindihan. Pero iba po yung gagawin by next year kasi hindi po siya show. This will actually be professional effects na gagamitin po sa show sa US. Ayan. High-tech na po ba ang industriya ng fireworks sa Pilipinas, Mr. Ruben Ong, sir? Pwede ba kayong gumawa ng fireworks na pagputok sa ganun sa itaas nakalagay Merry Christmas, Happy New Year, mga ganun. May mga ganun na, diba, Sir Joven Ong, sir? Kaya niyo na ba yung ganun? Yung mga nakikita po natin na minsan meron parang puro ano po yun, mga computer generated lang po yun. Nagmumukha lang po siyang totoo pero sa totoo hindi po siya totoo. Ganun ba pala yun? Paniwala naman tayo, lakay. Kala, galing naman ang pagkakagawa. May ganun pala. Anyway, may binabanggit po kayong Executive Order number 28, EO28. Ano po sa ilalim ng batas na yan, Mr. Ong? Ano po ang mga paputok na ipinagbabawal nito? Well, ang EO28 hindi naman po talaga siya nasabi na may bawal. Wala siyang pinagbabawal. Pinahihirapan niya yung gumagamit. Na kung gagamitin mo ay firecracker or labintador at kwitis, hindi ka po pwede sa labas ng bahay mo. Dapat pumunta ka sa isang lugar. Ngayon, kung gagamitin mo fountain, luces, at saka yung mga aerial device yung pumuputok sa sky na may pailaw, pwede nyo gamitin sa labas ng kabahayan nyo. Yan po ang EO28. Section 2 po about pyrotechnics, Section 1 po about firecracker. Pero marami po sa mga ating mga local government units, hindi po naintindihan ng distinction. They think na when you talk of firecracker, it means everything. Hindi po yan. Nasa Section 1 po pinag-usapan firecracker, Section 2 pinag-usapan pyrotechnics. Bawal na po ba ang gumagawa po ba kayo ng yung naka-aksidente, yung piccolo? Gumagawa po ba kayo nun, Mr. Ong? Wala pong piccolo na manufacturer na ginagawa po dito sa bansa na ito. Lahat po ng piccolo, smuggled po yan. Isa po yan sa aming nakakalungkot po talaga, humingi ng tulong sa gobyerno na sana once and for all magsugpo itong mga smuggling. Pero last year po, 0 po ang smuggling. This year po, ang dami po namin monitored na smuggled products. So, diyan po kami natatakot. Na baka pag may nag-angkat uli ng piccolo, babalik na naman kami ng DOH sa sakit ng ulo dahil marami sa nasasaktan sa piccolo, puro bata po. Tama po. Opo. Sir Joven, yung sana po, mas po na po talaga ang smuggling dahil ito po ay hindi lang po nakakasakit ng tao, buong industriya po ang nagsasuffer dahil sa amin po binibintang ang mga ganitong mga nasasaktan sa mga smuggled products tapos ibinibintang sa industriya. Sir, ang Philippine Fireworks Association po ba ay lahat ng produkto ninyo ay dito sa Pilipinas ginawa lang? Wala po tayong galing sa ibang bansa? Basta po miyembro po namin, we monitor them. Pero hindi lang po kasi kami ang asosasyon. Meron pa pong ibang asosasyon. So, hindi ko na po alam yung doon sa ibang asosasyon. Basta po sa PFA, we really monitor na talagang ginagawa mo. Napakabilis lang naman po talagang sugpuin ito once and for all. Puntahan lang po ng ahensya ng gobyerno, isama pa nila ako kung gusto nila, gagawin dapat ng bawat manufacturer ang produkto na sinasabi nilang gawa nila na may PS mark pa, gawin po nila sa harap po ng ahensya ng gobyerno, makikita na po wala pong kakayahan. Bakit po nakapagtitinda kung wala naman po silang kakayahan? Di po ba? Napakasimple lang po talaga. Kung gusto lang po talaga, kaya po. Kaso nga lang po, sa Pilipinas po, siyempre, alam nyo na po, kanya-kanyang kakilala po minsan. Okay. Yan po nangyayari sa ating industriya. Mr. Ruben Ong, ang DILG Secretary Benhar Abalos, may iminumungkay siya na ipagbawal totally ang paggamit ng fireworks. Iban. Iban. Ano po ang reaksyon niyo rito? Malaki po ba ang mawawala sa inyo? Fireworks ang ginamit po. Hindi po fireworks ang ginamit ng terminology. Firecrackers po. Iba po kasi pag firecrackers at fireworks. Okay. When you say fireworks,
the total bond on both firecrackers and pyrotechnics. When you say firecrackers, it's just the firecrackers. It means pyrotechnics is still allowed. So, ang sa akin, whether anything na ito total ban po, we will try to get in touch with the Secretary Abalos and explain to him the plight of our industry. Sana, I'm pretty sure that once he learns about all the things that are happening in the industry, he will also understand na hirap din po ang industry at kailangan po namin talaga ang tulong ng Secretary po na masugpo po itong mga nagdudulot po ng aksidente at saka ng mga nasasaktan tuwing New Year. Mabilis lang po talaga sugpuin yan kung hindi po total ban ang sagot po dyan. Lahat po na nagto-total ban sa buong mundo, they see a rise in number of injuries. It will give way to a rise in amputations. Wala po gagawa ng illegal na maliit. Lahat po ng illegal, palakihan po sila. Kasi ayun po, there's may legal na way na makakuha po at makapag-enjoy ang tao ng legal size na firecracker at saka okay po na pyrotechnics. Bakit natin ito total ban ang mga legal tapos ang nire-reward po dito yung mga illegal na sila po ang nagdudulot ng mga tulad niyan yung sa Marikina, yung mga sumasabog po ng kung saan-saan na lang po. Sila po yung mga illegal. Bakit po para rusahan po yung legal? Dapat po supuin natin yung mga illegal. Dahil pag pinagbawal po ang legal, susunod po lahat ng legal manufacturers. Pero we're just rewarding the people who are illegal in the first place. Sasaya sila. Lalakas ang benta nila. Lalakihan pa lalo nila ang ginagawa nila kasi it's the same penalty if you manufacture illegally a small firecracker and a big firecracker. So makikita po natin, tataas uli ang amputations. Wala na po, ang mga illegal po, walang PS mark yan. Illegal po talaga yan eh. Tuloy-tuloy po sila, walang takot ng mga ito. Kasi, sa pagtuloy na kanila, walang konsensya eh, di ba? Gusto lang nila makapaghanap buhay, pero wala silang paki kung may nasasaktan sila. Isa na lang po, Mr. Ong. Pero kami mga legal manufacturers, kawawa po. Tataas po ba ang presyo ng mga firecrackers ngayon? Compared to last year, there's more supply. So price and demand, makikita na supply and demand, makita natin that prices this year will be stable compared to last year. Pero I don't know po kung supplies will last until New Year kasi marami nga po ang bumili ng maaga dahil naubusan po sila last year. Kasama But last year's supply was really first time in 31 years na nangyari, no, na dahil ganun din sa pandemic tayo, lahat ng chemical manufacturers around the world, kung saan po umaangkat ang manufacturers, sila rin po back to work lang sila, so nahinto sila ng ilang taon. Kasama niyo ba ngayon po nag-stabilize na ang raw material supply, so marami pong nagawa this year. Kasama niyo ba sa association yung mga nagbebenta ng firecrackers dun sa may Bukawi, Bulacan, yung nagbebenta sa kalsada, Mr. Ong? Kung may permit po sila, okay lang po. Basta legal po sa kanila at may PS mark. Sa amin pong industry, sa amin pong asosasyon, we really require them na may PS mark. Kasi pag wala pong PS mark ng Bureau of Product Standards, paano natin malalaman kung dekalidad yung nabili mo o palpak? Kung kahit kahapon na nagsimula, nagkaroon ng lisensya, gumawa, palpak pala lahat ng ginawa, tapos makakasakit. Huwag po, kung maaari po sa lahat po na nakikinig sa programang ito, sana po lagi po natin titignan, may PS mark po ba ang mga produkto? Alam na ba natin itong brand to be safe? Kasi as I told you, may ibang naka-PS mark yan, pero hindi po yan manufactured in the Philippines. Okay? Inangkat din po yan sa ibang bansa, na-smuggle lang din po yan. Yun ang nakakalungkot, ano? I've been asking DTI. I will talk to Bureau of Product Standards. They're always open naman sa mga request natin. I'll try to ask Yusek Castelo if she can help us again. That ang hulihin po sana hindi yung nagre-retail po, hindi po nagtitinda na walang PS mark. Ang hulihin po natin yung manufacturer po na walang PS mark. Kasi it's about time to send them a lesson na dapat pinagbigyan na sila po ng ilang taon na po silang nire-request ng
Bureau of Product Standards na mag-comply. Ayaw nila mag-comply. May mandato po ang DTI na hindi po payagan talaga maibenta lahat na po ng walang PS mark. Mr. Ong, sir, maraming bakit po nakakalusot po ang smuggling at nabibigyan pa rin po ng PS mark kahit na smuggled products ang mga ito. Okay, Mr. Ong, sir, maraming salamat. Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, sir. Thank you. Have a safe and Happy New Year. Mahabigan Mr. Ruben Ong, presidente ng Philippine Fireworks Association. Ayan, di niya sinabi kung saan ba safe magpaputok. Sa loob, sa labas. Yan. Syempre, lakay sa labas open space. Pagka loob, medyo Tsaka, delikado. Lakay yung binabanggit pala ni Secretary Abalos. Siguro malinaw na din natin to sa kanya lakay. Yung sabi niya kasi, banning ng fireworks displays sa communities. Anong ibig sabihin nun? Kasi, parang sinasabi niya na may mga common space naman daw na parang nire-recommend kung saan pwede mag-shoot ng fireworks displays. Parang sa Pasay, sa dito sa may MOA likod ng area. MOA. Ayan, sa may dagat yan. Gusto ko dyan nanonood dati lakay pero habang nasa bahay. Ayan. Yung dulo na lang ng fireworks na nakita ko. Kaya sa mga public places na open spaces. Ayan, yung mga ganyan. Para safe. At wag sa loob dahil delikado dapat sa labas. Ayan. Mga pakahirap-hirap ng... Tsaka lakay, di ba? Mamaya yan, mga ano pa mangyari sa'yo. Standby, Christian Manyo. Ano na nangyari sa tigil pasada ng piston at manibela? Standby, Boy Gonzales. Kumusta ang bilihin dyan sa Divisoria? At Quiapo, Blumentritt, may mga botya pa ba dyan? Ang tanong lakay, kumusta ang presyuhan ng mga panregalo sa Divisoria dahil 6 na araw na lang sa mga humahabol ng pangregalo, di ba? Ayan, huwag mo nang balutin, Sister Ella. Ayan, lakay yung akin, alam mo na. Email mo na lang. Kahit yung akin lakay, ano na lang. Under the table. Alam ko naman yung size mo. Siyempre, para malayo ang marating mga kuya, mga misis, dapat meron tayong makipagsabayan, di po ba? Di ba, Ninong Don Simeon Labandero Chu, ha? Tignan mo ang Peerless Products Manufacturing Corporation. 60 years na. Pero hindi lang sila sumasabay, consistent sila sa innovation na tumutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. At hindi lang yan, aling pilising. Isa sa mga produkto ng Peerless ay champion na ilang dekada nang nagbibigyan ng quality detergent products. Long-lasting bar na hindi agad natutunaw noong 1977 at nagtatagal ito ng 8.8 days underwater base po sa product test at purong powder detergent na walang halong chalk noong 2004. At syempre, mabulang liquid detergent noong 2021. At hindi lang yan, ang Kala na mabangong detergent at Fabcon and Hana shampoo and conditioners with collagen ay innovations din po nila yan. Dahil sa mga ito, kitang-kita talaga na sumasabay sa panahon ang Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy pinanindigan ang panata na tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary, Peerless. May you have more years of success. Babalikan natin mga report. Standby Christian Manyo, standby Boy Next Door Gonzales. Oras Sister L. 16 minutes after 9.
Ay, saan magmamano sa mga ninong? Charot. Saan ba pwede Lakay, sex bomb yan, di ba? Sex bomb ba yan? Oo. Naalala ko pa kasi dati, sumali pa kami ng contest. Talaga? Tapos, ang nagtahi ng damit namin si Mama. Mama Yoli. Love you, Ma. Ayan. Ma, meron na akong pamasko sa'yo. Nasa Gcash na. Ading Jane Llanes, ha? Nasaan ba si Ninong Don Ramon Ang? Magbamano ka ba, Lakay? Oo, Mr. Winston Ko, ha? Saan ba si Ninong Andrew Tan? Ayan. Ninong Lucio Tan. O nga pala, kumasa si Ninong Lucio Tan, ha? Hindi masyadong naririnig ngayon. At siyempre, ha? Ang aking ninong sa Ayala, ha? Ayan. Abay, ninong namin ni Mama Yoli Crisanto Subeldi Ayala. Ayan. Jaime Subeldi Ayala. Ayan. At siyempre, ninong Ricky Razon. Ayan. Sino pa ba? Ha? Sino pa bang mga ninong yun? Siyempre. Si MVP. Ayun nga, ninong Manny B. Pangilinan. At siyempre, ang ninong at ninang, yung may-ari ng MOA, ha? Tessie Coson C. at Henry C. The Junior. Sandali lamang at happy birthday muna kay sino may birthday? Kuyang, good morning. Ninong General Attorney June Manalastas. Happy birthday muna kay Brad Justice. Birthday niyo pala, ha? Di ka nagpaparamdam, ha? Justice Rudy Palatao. Binabati ka, Justice, ni Brad Justice Efren de la Cruz ng Sandigan Bayan. At siyempre mga kapas, mga taga-Taolamda Kappa Fraternity Sorority. Kay Attorney Rene Domingo, ha? Ayan, ng Register of Deeds sa Muntinlupa, ha? Hindi ka pa rin nagpaparamdam, Brad, ha? Ayan. Of course, eto, nagparamdam na nung Sabado, kaya lang kulang daw, ha? Si Mr. Alex Capinya ng Sandigan 82, ha? Mr. Percy, Brother JB Reyes, happy birthday. At si Didit Marasigan ng DZRH Drama, pagbati mula kay Jana Blitz at kay Kuyang Noel Pangilinan at Noel Antonio Banderas. Wow, anong pangalan, ha? Noel Antonio Banderas. At siyempre, ang ninong mo, Sister L. Cesar Linan Toyota Alabama. Birthday boy. Happy birthday, Boss Cesar. At sandali lamang, boy, sandali, ha? Ayan, baka kung makalimutan itong mga pabati rito, baka hindi tayo mabigyan ng ng pang-aginaldo. Baka hindi tayo ipag-pray nito, ipag-pray over si Father, ha? Ay, Father Alan Cortez, Merry Christmas, Father, ha? Ayan, binabati ni Attorney Orlidi at si Kuya Judge Moises De Castro ng Paranaque RTC. Aba si Kuyang Judge Boyet Mapili at Brad Judge Felix Reyes. Aba Brad, ha? Kailan ka mag-assume, ha? Kailan tayo tatama ng loto? At congratulations sa mga newly elected officers ng Sultan Harun Al-Rasid Lukman Masonic Lodge number 406. Congrats sa Kuyang Worshipful Master-elect Attorney Pepe Kalulot, Senior Warden Clark Villa at Junior Warden Dr. Ibrahim Kalaw. Treasurer, ang galing nyo. Treasurer nyo, bilyonaryo, ha? Si Kuyang Manjit Riadi ng Forbes Park. Ayan. Pagbati mula kay Kuyang Noble Abul Khayer Alonto Makabato. Report, Sister L, ano ang presyo ng bilihan dyan sa Divisoria ngayon? Alamin natin, Lakay, ang mga presyuhan, lalo na yung presyo ng mga pangregalo. Baka naman pwedeng humabol pa tayo, Lakay, dahil may 6 na araw pa tayo bago magpasko. Alamin natin mula kay Ninong Boy Gonzales. Ay, galantin Ninong yan. Oh, naantay ko nga, Lakay, yung neto dito eh. Pag ikaw pumunta rito talaga sa stasyon. Huwag kang pupunta kat wala kang bitbit. Boy, kumusta ang presyo ng mga bilihin dyan at marami ba ang namimili ngayon dyan sa may Divisoria, Boy? Ninang Elaine, may pagbabanta. Ninong Lakaya, Mayor Deo. Anong pagbabanta? Si Elaine, may pagbabanta. Bawal pumunta ng opisina pag walang dala. Lakay, ilang araw na lang. Lakay, ilang araw na lang.
Ito rin mga di maagang na namili kasi ayaw nila sumabay mamayang tanghali. Napakasiksikan dito sa Divisoria. Yung mga mabibiling pang regalo para sa kanila mga kaanak, yung mga masaboy, gayon yung mga inaanak nila, kaibigan o kaya kaopisina. Sa Divisoria, may mga bumibili ng pang regalo. Bukod pa dito, may ayon sa mga vendor, sa ngayon ay medyo nasisimula ng mamili o dumami na yung mga kanila mga suki dito sa Tabora, Ilaya Street, sa M. De Santos, sa Binondo side, sa Divisoria. Meron din dito sa Ilaya, Tondo side. Umaasa yung mga vendor na lalakas dahil sa marami nang nakakuha lakay ng kanilang 13-month pay o kaya bonus. Kabilang dito sa mabibili, dito sa area ng Ilaya, yung mga Ilaya, Tondo side, yung mga sapatos na may halagang 180 pesos. Ang gaganda namin. Boy, patingin mo. Matibay ba yan? Baka may isang gamitan lang yan, boy. Di ba yan yung umanganga? Ayan, laki Hindi naman lakay, yung 180 pesos magaganda. At meron 180 pesos. Matitibay yan na hindi nasisira agad. Huwag mo lang gagamitin. Hindi naman. Diba? Ganda, Tatagal lakay kahit 5 taon. Tatagal. Basta naka-display lang nilalakay. Pero hindi lakay, nakagamit naman yung iba. Basta nakabili na ako dito lakay. Pausa-pausa ngayon eh. Oo, lakay yung okay, nag-echo. Ayan, oo nga. Naalala ko tuloy yung isang kakilala ko, Sister L. Yes, lakay. Talagang ibang may collection siya ng mga sapatos. Naka-eskaparate pa yan. Oo, lakay kapag ka nagko-collect ng ganyan, yung iba nga nilalagay pa nila dapat malamig, dapat may aircon. Naka-aircon pa. Ayan, mga Louis Vuitton, mga ganyan, Tapos Gucci. meron yan sila nilalagay lakay na parang para ma-preserve na hindi magbakbak yung mga... Para pag hindi mo nagagamit, hindi angat yung swelas. Kasi hindi may mga ganun lakay, diba? Okay, boy. Yan yung mga sapatos. Magkakanang ganyan. Ayun, 180, boy. Ito yung tigwa 180. Oo. Tapos yung mga bata na damit sa 1 taon, na 2 taon, makakabili ka rito ng terno na nasa 50 pesos lamang. Nike, 380 pesos na sapatos? Ano yun, lakay? Siyempre, hindi naman original. Pero kahit na, saka makabili ng Pero alam mo, lakay, nakatry na ako niyan noon, estudyante pa ako. Tumagal din naman. Tumagal din naman. Ilang taon? Pero hindi taon. Buwan. Oo, lalo na pag araw-araw mong ginagamit. Pero malaking bagay na lalo na kung budgeted ang pera. Tsaka pagkasuot mo rin, di na nagkakaalaman kung fake yan o real. Oo, hindi naman nila titingnan yan eh. Pwede ka na bumili ng pangregalo, yung 100 pisong t-shirt. Meron dito na yung 100 t-shirt, merong overrun na tinatawag nila lakay. Overrun, 100 piso lang. At yung terno na magaganda, pang bestida ng mga bata, may 120, merong 75 pesos, may halagang 100 pesos. At yung short lakay, yung 6 packet, magandang bilhin ngayon ito lakay, 6 packet. Ang short, ito, 350 shorts, pesos. 6 bulsa. 6 packet. Nauso yan noon, di ba, lakay? 6 packet na ano. Punta sa mga ninong, saka sa ninang. Diba, malalagyan na, boy. Dapat cargo pants ang isuot mo pagka mamamasuka sa ninong at ninang. Yun yung uso ngayon, cargo pants. Okay. Kung gusto mo rin lakay bumili, halimbawa lakay, magpapalit ka ng bago magbagong taon, magpapalit ka ng kurtina, marami ka rin mabibiling kurtina rito. May halagang 150 pesos. Kurtina? Boy, ano yung itsura ng kurtina? Mayroon ba yung kurtinang yung may butas na bilog para ipapasok mo dun? Oo. Marami. Dito, nakaano na yan. Meron ng butas yung iba dyan. Ipapasok mo na lang, papalitan mo na lang ng kurtina. Meron din mga short, may mga marami dito mga ternong pambata. At may overrun, 100, meron pang yung terno, may 350 pambata, medyo maganda pa. May mga majestic, may mga sa
Divisoria, meron din kang mabibili na pambalot lakay. Yung limbawa, yung halaga 5 piraso, 20 pesos lang ipambalot. Mura na. Pambalot na ngayon mga gift wrap na pang mga design na boy. Yung dadalhin mo rito, kahit wag mo nang balutin. Oo, di naman kailangan. Bubuksan din naman namin. Huwag ka na mag-abala, ha? Ito naman. Wag mo nang balutin. Wag ka na mag-effort. Magsasayang ka pa ng scotch tape. Tsaka sama mo na ng queso de bola, ha? At tsaka hamon. Oo. Huwag kang attend ng party, boy. Diyan, katula kang bitbit. Sige, Ninong. Maraming salamat, Ninong. Mamili ka na, ha? Huwag ka na mag-report, ha? Yan yung lakay dito sa Divisoria na ilang araw na lamang para dadagsayin na ulit. Talagang dinadagsa na ng mga kabahay natin itong Divisoria para sa pangregalo at pamasko sa kanila mga anak at mga kamag-anak. Wala sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Walang bawian. Maraming salamat, Ninong Boy Next Door Gonzales mula sa Divisoria. Standby Raymond at Paz, standby Christian Manyo, at happy birthday muna kay Ma'am Tess Marzan. Happy birthday po. Binabati ka ni Mrs. Archie Ladores. At binabati natin si Adrian Pitel. Happy birthday, Iho. Ayan, binabati ka ni Uncle Abe Pitel the Junior. Wow. Abay, re-regaloan ka daw ng maraming 1,000, ha? At binabati natin si Colonel Joseph Dator. Happy Merry Christmas, Kuyang Noble Joseph Dator, sir, ha? At ganoon din, binabati rin natin si Kuyang Tom Angeles, Kuyang Jar Virgil Garcia, Ninong Kuyang Edison Chua, ayan, Ninong ng Manila Travelers, at siyempre si Ninong Hamobono Boy Pique, at Justice Joe Lopez, Justice Fred Ampuan, Justice Dek Quiros, at Justice Bong Pasqua. Ayan. Babalikan natin ang mga reports. Standby Miss Nicole Lopez. Ala, may bago appointee pala ang Pangulong Marcos, ha? Yun daw, kamag-anak ba ito ni bossing Kuya Lance Gokong Wei? Kasi taga Robinsons daw, ha? Aba! Ito nagabilang special aid sa presidential aid on investment. Akala ko sa DTI ito ilalagay, ha? Hindi pala. Standby Nicole Lopez, oras Sister L. It's 9:35. Ateng Mylene Tezon, happy birthday po, Ateng. At siyempre binabati ni Kuyang Mike, ha? Ewan ko ba kung sasabihin ko na sa radyo, Ateng, kung ano ang regalo ni Kuyang Mike Tesson sa'yo. Lakayayan ka na naman. Ikaw talaga, ka na naman. Spoiler alert ka na naman. Ganun ba? Ay, ako excited Hindi, ikaw yung excited. Hindi naman ko re-regalo. Mantay mo naman, birthday ni Ateng Mylene Tesson. Ang ireregalo ba naman ni Kuyang kotse? Di ka ba tingnan mo, spoiler ka talaga. Ayan, Toyota Fortuner pa, di ba? Tatalo ni Kuyang Mike Tess ang ibang mamahal kay Ating Mylene. Ito talaga sila, kay spoiler Ayan, kaya ayoko magkwento Ganun ba? Ating Mylene, happy birthday. Happy birthday po. Birthday pala ni Kuyang Justice Sammy Gaerlan ng Supreme Court. Aba, happy birthday po, Justice. Kuyang Justice, laban tayo dyan, ha? Bikini me. Ayan, binabati ka ni Ninong Jomar Canlas mula sa Office of the Executive Secretary, ha? At congratulations kay Most Worshipful Don Rama sa Oy Piching and Right Worshipful Raul Canon sa kanilang successful gift giving sa Grand Lands of the Philippines ngayong umaga. Wow! Bakit kayo lang? Wala kami, ha? May kita 500 families na nakatira sa paligid ng Grand Lands of the Philippines.
kasama ng mga less fortunate ang binigyan nila ng mabuhay ka Ninong Don Ramos Uipiching, ha? Ninong Right Worshipful Raul Canon, nagbigay ng Noche Buena bag sa ayan para sa mga less fortunate natin mga kababayan. Galing-galing naman. Mabuhay ang mga mason. Ayan. Mabuhay ang ating Grandmaster. Dagdagan mo pa, Ninong. Ay, kung sobra dyan, pwede ka may tapunan dito sa DCRIs. Ayan. Teka muna, may report nga pala si Boy Gigulo. Ayan, baka mapanis yung report niya. Eto, Lakay, puntahan mo natin ng kanyang report. Tigil pasada ng unang araw ng piston at manibela. Hindi daw ramdam kahit 1% sa National Capital Region. Lakay, ayon naman yan sa Metropolitan Manila Development Authority. Ang detalye balita mo, RH8, Christian Manyo. Christian. Lakay at Sister L, hindi na paralisa ang transportasyon at hindi naramdaman sa National Capital Region. Ito ang naging assessment ng Metropolitan Manila Development Authority sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston at Manibela kahapon. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes, very minimal lang ang epekto ng tigil pasada. Sa katunayan, halos hindi ito naramdaman kahit 1% dahil mangilan-ngilan lang ang lumahok at ilan dito ay hindi naman super. Dagdag pa ni Artes, ang naramdaman na trapiko at hirap sa pagsakay sa Metro Manila ay normal Christmas rush. Narito ang bahagi ng pahayag ni MMDA Acting Chairperson Romando Artes. Assessment sa tigil pasada ng Manibela at Piston starting yesterday. Meron po ba? Para wag na pumasabi noong mga nag-i-strike na nagparalisado ang pampublikong transportasyon ng 90%, samantalang kahit 1% siguro hindi po naapektuhan. So sabi ko po talagang very minimal po yung effect ng tigil pasada sa disruption sa pampublikong transportasyon. In fact, ang assessment nga namin, ito yung normal na holiday rush na foot traffic. In fact, yung kung sa mga protesta na pockets na kung saan may mga 10 hanggang 20 na katao, ang report po sa amin, hindi naman po lahat yun drivers. Mga sympathizers lamang po. Tiniyak naman ni Artes na ang kanilang Interagency Command Center ay nakahanda. Ganon din ang libreng sakay kung kinakailangan. Ang tigil pasada ng grupong Piston at Manibela ay tatagal ng 2 linggo bilang pagtutulbar rin sa PUV Modernization Program. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mr. Gigulo Christian Manyo. Sa pang-report punta si natin Sir na L. kaya ang update naman mula sa Senado, 450 billion pesos na idinagdag na unprogrammed funds. Dapat daw ibito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman po yan kay Senator Coco Pimentel. Ang detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Elaine, Mayor, nagparating ng kahilingan si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Pangulong Bongbong Marcos at hiling na i-veto ang 450 billion pesos na idinagdag bilang unprogrammed funds ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa 2024 national budget. Dahil ang original na hiningi umano ng Malacanang ay 281.9 billion pesos lamang bilang unprogrammed funds. Ngunit pagdating sa Kongreso ay dinagdagan ito ng 450 billion, kaya sa kabuuan ay 731.4 billion pesos ang unprogrammed funds para sa 2024. Katwiran ng Senador, kung pagdating sa Kongreso ay hindi nila maaaring dagdagan kung anuman ang hiningi ng Pangulo. Kaya't sa kanyang paniniwala, ang 5.768 trillion pesos na 2024 national budget ay may git sa katunayan o sa aktual na bilang ay may git itong 6 trillion pesos kabilang ang may git na 450 billion pesos na unprogrammed funds. Inaakusahan ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng ilang sektor na ang bago ngayong termino sa halip na pork barrel funds ay unprogrammed funds. Mula sa Senado, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Feliz Navidad. Dapat ibito yan. Samantala, mga misis ha, ayan, naku, yung mga maid of honor ha, makinig po kayo sa report ni Manang Milky ha.
Department of Labor and Employment o Secretary Benny Lagues Maninong, pinatututukan ang implementasyon ng kasambahay law at kung nasusunod ba ang kanilang minimum wage order. RH number 12, Manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay at Sister L, dapat tiyakin ng Department of Labor and Employment na mahigpit na ipatutupad ang kasambahay law para matiyak na nasusunod ang minimum wage order para sa mga ito. Ayon kay Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera, magandang balita ang inanunsyo ng DOLE na 500 pesos na aumento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay dito sa Metro Manila. Ito anyak ay kung nasusunod o susunod ang mga employer at kung naparehistro ba ang mga ito para matiyak na natatanggap ang kanilang mga benepisyo. Sa ilalim ng kasambahay law, dapat nakarehistro sa barangay ang mga kasambahay. Pero dapat ito responsibilidad ng kanilang mga employer at kung hindi sila i-report sa barangay, hindi rin naman sila marirehistro. Dagdag pa ni Congresswoman Herrera, wala pang maipakitang datos sa publiko ang DOLE, maging ang Department of Labor, Department of Interior and Local Government mula sa Consolidated and Verified Kasambahay Registration Reports. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. At maraming Santa Claus ngayon, ha? Abay, dapat lang ito po ang season for giving. Ayan. Katulad nito, itong mga Shriners o yung mga kuyang, ha? Abay, ilusyor sa potentate kuyang Mayor Roland Paulino, ha? Abay, batiin natin ang mga noble sa Primera Shriners class. Abay, sabi ni Kuyang Noble Mike Teson, meron silang gift giving ngayon. Sa East Avenue Medical Center Children's Ward. Wow! Nakatas naman yung mga ganito, mahabigan, ha? Lalo yung mga, alam yung mga nasa ward, ito yung mga anak ng mga indigent families, ha? Sila po ay mamigay ng regalo ngayon sa mga bata, ayan, na nasa East Avenue Medical Center Children's Ward, ayan. Dapat na ganyan po, mahibigan, at saka yung mga yung mga indigent talaga, yung mga homeless, nakatira sa ilalim ng tulay, gilid ng estero, ayan, yan po ang nakatuwang bigyan ng ng regalo, di ba? Noble Tom Angeles. Pero sandali lamang at merong report din si Miss Nicole Lopez. Ano ba itong report mo, Miss Nicole? Your business is our business. Lakay, ang President and CEO ng Robinson Land Corporation itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang special aid sa investment. May ganun pala, Lakay. Teka muna, ha? Ayan, birthday din pala ni kay Amba. Ayan, Ambassador Ray Katapang. Amba, ha? Happy birthday. Ala ba tayo dyan? Binabati ka rin ni Jomar Canlas mula sa Office of the Executive Secretary. Ayan, happy birthday. Okay, buntahan na natin Lakay ang detalye ng report ni RH17 sa Your Business is Our Business ni Miss Nicole Lopez. Nicole. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinuno ng Robinson Land Corporation upang maging special aid para sa investments. Sa anunsyo ng Malacanang, itinalaga ng Pangulo si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Bago itinalagang kalihim, si Go ay President and CEO ng Robinson Land Corporation na property firm ng Go Kongwei Group. Ayon sa palasyo, bukod sa Robinson, nagsilbi na rin si Go bilang board sa iba't ibang kumpanya, nabigyan ng mga pagkilala at parangal. Kabilang sa mga gagawin ni Go ay pagbibigay ng payo sa Pangulo sa economic matters gaya ng inflation at iba pa. Kasama na rin dito ang pagtiyak ni Go na naipatutupad ng investments sa bansa at nararamdaman ng tao alinsunod sa mga polisiya ng administrasyon. Sabi ng palasyo, magsisilbing chairperson si Go ng Economic Development Group habang ang mga kalihim ng NEDA at DOF ang magsisilbing vice chairperson. Sa pamumuno ni Go, tutukuyin ito ang mga programa at proyekto sa Philippine Development Plan ng Administrasyong Marcos.
Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 87 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Congratulations sa Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Mr. Frederick Go. Aba, palagi ko masaya si Trade Secretary Fred Pascual ngayon. Hindi na siya mapapalitan kasi ito yung maugong na papalit sa kanya noong araw. May posisyon na. Binigyan na ibang posisyon kaya pala nahangiti ang Secretary Fred Pascual. Merry Christmas, habang kasama ang Pangulong Marcos dun sa Japan. Happy birthday, Miss na Brigadier General Alex Capiña, ha? Abay, binabati ka ni Kuya General Virgil Garcia. Ayan, siya ang bahala sa Fundador Super Special. Ayan, pulutan na lang daw ang i-ready mo, ha? Para masaya. Babalikan po natin lang pang mga balita, mga issues. Oras, Sister L. 9:54. Oy, Sister L, ha? Yes, lakay. May si Kuyang Ben Alegre sa mga malulungkot, depressed ngayong Pasko at New Year. Ayan. Abay, wag masyadong nalulungkot po, ano, ha? Sabi ni Chaplain Ben Alegre. Abay, wag gagayahin si Mr. Ronaldo Valdez. Ano po, ha? Kung malungkot po kayo, may payo si Chaplain Kuyang Ben Alegre para maging masaya, Sister L. Ano daw? Ba't na interested ka rito, ha? Wala lang. Curious lang ako. Hindi ka na malungkot, alam mo naman tayo lakay, lagi nakabungis-ngis lang tayo eh. Kahit may problema, nakabungis-ngis pa rin. Kaya tuloy, kinakabagan ka, madalas. Sandali lamang at eto ang payo po para sa mga nalulungkot ngayong Pasko. Na yung walang mahal sa Pasko, walang kayakap, walang aginaldo, walang nakakasad naman bonus, yung wala man lang aginaldo. Ito ang sabi, remember the 5 simple rules to be happy. Ano yung 5 simple rules na yan? Number 1, Sister L. Galing mo talaga ko yung Ben Alegre, para kang si Father Jerry Orbos, ha? Para kang si Father Ephraim, Bishop Ephraim Pautagana at Father Saldi Fababaer. Number 1, free your heart from hatred and worries. I agree. Ayan, yung mga nagsusunod mga impeachment dyan, ha? Bakit naman sa politics? Number 1 yan, free your heart from hatred and worries. Ayan. Number 2, Doktora Isa Suntay, Doktora Beng Lee, ha? Doktora Lina Laureta. Ayan. Maraming may gusto nito si Sir L. Number 2, ha? Ayan. Aba, gusto to ni ni Tisoy Oliveros. Ayan. Love more. Love. Siyempre, masaya yung nagmamahalan. Yes. At number 3. Ayan. Dahil pag naman ito yung intro ni Anne Murray. Maganda yan, eh. Soft as the voice of an angel. Ayan. Number 3. Breathing. Gusto ito. Ito parang si Mahatma Gandhi ito, Sister L. Ano sabi, lakay? Live simply. Ayan. Simple life. Simple life. Be contented on what you have. Yes. But work more if you want more. Huwag ka lang manlalamang.
Nako, eto maganda, Sister L. Mga ninong natin, kahit ni Mr. Cesar Entoyo at Alabang, ninong Don Ramon Ang, ayan. Lulupit na ninong mo lang. Ninong Mahanibi Pangilinan, ayan. Ninong Ricky Razon. At nandiyan ba si Andrew Tan, Lakay? Andrew Tan, siyempre, ha? At Ninong Jaime Sobel de Ayala. Ayan. Ninong Lucio Tan na hindi natin naririnig ngayon. Ayan. Number 4, Sister L, sabi ni Chaplain Ben Alegre. Parang ginagawa mo ito, Sister L. Ano yan? Give more. Share your blessings. Tahimik lang tayo dyan, Lakay. Ay, si Sister L, naubos na rin kanyang talent fee sa kabibigyan ng regalo. Umabot na ng 15,000 ba? Ha? Ewan ko sa'yo, Lakay. Hindi ko alam, may kausap ka ba? Buti lang wala akong Gcash. Ayan. Kasi may Gcash ka kasi, kaya alam nila may Gcash ka, kaya wala kang lusot dyan. Ha? Oo nga eh. At number 5 rule to be happy, Sister L. Ayan, para hindi ka na nagsisintimiento. Ayan. Hindi ka hindi ba nagtatanim ng sama ng loob? Sama ng loob. Ayan. Baka mamaya nakalimutan ka, ganyan. Wag tayong natampuhin. Ang sabi sa pang number 5, 5 simple rules to be happy. Number 5 ay expect less. Ayun. Sa true naman yan, Lakay. Huwag kang umasa. Huwag ka na lang umasa. In short, huwag ka na lang umasa. Yeah. Kung meron, be thankful. Pag wala, okay na. Ini-expect mo sa employer mo, bibigyan ka ng 13-month pay. Hindi ibinigay. Ay, yun, magdolit po kayo. Ako na po nagsasabi sa inyo. Dahil yan ay nasa batas. Hindi pwede expect less yan. Yan i-expect nyo yan. Hindi pwedeng hindi. Maraming salamat, Kuya Ben Alegre. Ayan, I will repeat it again for the second time once more. 5 simple rules to be happy. Free your heart from hatred and worries. Number 2, love more. Number 3, live simply. Number 4, give more. And number 5, expect less. Ayan. Keep safe, healthy, and happy. God loves you. Ayan. He will make a way for you. Ayan. May God bless you always. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Pero I agree, Lakay. Kasi kapag may mga bagay tayong gusto, pag para sa'yo yan, ibibigay talaga yan sa'yo eh. As long as may ginagawa ka ding way para makuha mo yung mga bagay na gusto mo, huwag ka lang talagang gagawa ng masama. Basta, isa pa, ayan, huwag nang abuso nagsasamantala. Dahil may balik yan. Kaya sa mga nanonood, alam mo Lakay, maraming nakikinig sa atin ng mga taxi driver at mga Grab driver. Ingat-ingat po kayo mga kuya. Ayan. Kuya, huwag mamili ng pasahero, ha? Ayan. Pagsakay na lang eh. Bula-bulahin nyo na. Yes. Alam nyo, para bigyan kayo ng tip. Alam nyo bang mas binibless ni Lord ang alam mo yun, Lakay, mapagbigay ka lang. Chikahin nyo lang na maganda-ganda. Oy, ma'am. Mag-PR kayo. Maganda-ganda ng regalo. Siguro, ang galante yung ma'am sa mga inaanak niya. Obvious naman yun, Lakay. Ikaw naman talaga. Ay, alam mo, Lakay, may mga... Anong hindi obvious na pang sa pasahero. Ayoko na magturo ng mga ganun. Pero kasi di ba, Lakay, expect less nga. Diba? Yun yung sabi. Huwag kayong mag-expect. Kasi kapag magbibigay naman yan, magbibigay talaga yan sa inyo. Kasi Lakay, kapag nagbigay yan ng sobra, ibig sabihin may sobra siya. Pero kung sakto lang din ang pera niya, hindi talaga yan magbibigay. Parang walang pinag-iba sa waitress yan. Pag maganda ang serbisyo mo, may bigyan ka. Yeah. Pero kung epal ka, ay hindi kita bigyan talaga ng tip. Alam mo Lakay, ako na-experience ko yan. Pagka marami na sa aking tumanggi, pag may isang taxi na tumigil at isinakay ako, binibigyan ko ng tip yan talaga. Doble ang bayad kasi mo. Kasi hindi naman, Lakay, grabe ka naman, hindi naman ko mayaman. Yaman mo na eh. Alam mo naman, Lakay, kailangan natin kumain. Laka lang ng talent mo. Baka maniwala
maniwala sila Lakay, Diyos mio. Pero totoo yan Lakay, ganun ka. Yung mga tumanggi sa'yo, okay lang. So kung mayroong nagmagandang loob na pasakayin ka, bigyan mo ng tip. Pagka hindi ka sinakay, sabi mo, okay kuya, God bless you. God bless. Hindi yung awayin nyo. At yan na po mahabi ang kaban natin palatuntunan ng Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe everyone and God bless po. Anong oras ba yung simbang gabi sa Malacanang? May kain nga tayo ng puto bumbong. Ayan. May pakape din ba doon? Ayan, baka may pakape pa doon, saka empanada. Mr. President, Apo Lucas, Little President, ha? Little President Adriana Bersamin. Pwede ba kami dyan? Jomar Canlas, ayan. Susunod na operasyon tulong, Miss May Binauhan, Wonder Woman. Bye-bye!